Sina Buloy at Jose ay magpinsan. Sila ay mga manunugis ng mga aswang. Bata pa lamang sila ay tinuruan na sila ng kanilang lolo Lauro kung paano manugis ng mga halimaw sa gabi at kung ano ang mga sandata na gagamitin nila para mapuksa ang mga aswang. Sa paglalakbay ng magpinsan ay napadpad sila sa isang baryo na kung tawagin ay Baryo Dalisay, kung saan napapabalitang marami daw namamatay na mga residente dahil sa pag-atake ng mga manananggal. Kaya naman, agad na naglakbay sina Buloy at Jose para sagupain ang mga manananggal. Kuya, sigurado ka ba na maraming manananggal dito? Bakit ang tahimik ng lugar? Hindi ko talaga alam kung anong meron sa lugar na to. Pero parang hindi maganda ang pakiramdam ko. Natawa ang mas nakatatandang pinsan niya na si Jose sa naging pahayag ni Buloy. Buloy, para ka namang hindi manunugis ng aswang eh. Hindi naman kailangan maging maingay ang isang baryo para sabihin walang aswang o manananggal. Minsan pa nga, yung mga tahimik na lugar, yun ang pinupuntirya ng mga aswang at manananggal at iba pang mga halimaw sa gabi. Kung sa bagay, tama ka kuya. Kita mo yung pangatlong pinuntahan natin? Ang tahimik ng lugar na yun. Yung pala ay pinamumugaran ng mga aswang at tikbalang. Mabuti na lang at natalo natin ang mga yon. O di ba? Ikaw na rin mismo nagsabi. Tsaka kuya, hindi rin natin alam. Baka kapag may ingay, doon naman may aswang. Ha? Paano mo naman nasabi yun, Buloy? May iba't ibang klase kasi ng aswang kuya. May mahihilig sa may ingay, may mahihilig din sa tahimik. Pero Buloy, higit na karamihan, mas gustong atakihin ng aswang ang may tahimik na lugar. Kaya nga dapat na mas mag-ingat tayo sa mga tahimik na baryo. Dahil hindi natin alam, lahat pala ng taga rito ay mga aswang. May himig na pagbabanta ni Jose sa nakababatang pinsan. Kuya, ikaw naman eh. Huwag ka naman manakot ng ganyan. Napakunot ng noo si Jose sa tonong naduduwag na batang paslit. Ngayon ka pa talaga matatakot? Ilang aswang na napatay mo? Ikaw talagang bata ka, oo. Di kita maintindihan eh. Ikaw naman kuya, di ka mabiro. Joke lang yun. Seryoso ka masyado eh. Kailangan din naman nating ngumiti kahit paminsan-minsan lang. Ikaw talagang bata ka, oo. Para ka na matanda kung mag-isip. Siyempre, lagi ba naman kitang kasama eh. Pinamulagatan ng mga mata ni Jose ang paslit. Ang ibig mo ba sabihin eh, matanda na ako sa lagay kong to? Tumawa ng mahina si Buloy. Ikaw nagsabi niya kuya, hindi ako. Hay nako, tara na nga. At maghahanap pa tayo na matutuluyan natin. Oo nga no, sana lang may bahay tayo mapaglipasan ng gabi. Nagpatuloy sa paglalakad ang magpinsan. Malapit na sila sa may kakahuyan nang may biglang magsalita sa kanilang likuran na ikinagulat nila. Malakas na napasigaw si Jose habang mabilis namang nakapagtago si Buloy sa likuran ng pinsan. Mga bata kung baka sigaw kayo dahil nyo pa baka babae baka bakla ba kayo? Lumabas si Buloy sa pinagtataguan habang si Jose naman ay napasapo sa kanyang dibdib. Paano ba naman kasi? Bigla na lang kayong nanggugulat, tatang. Akala namin kung ano nila lang na nasa likuran namin. Hindi pa naman kami nakapaghanda ng pinsan ko. Oo nga po, lolo. Tsaka, matanda ka na ho. Dapat hindi ka na po nagpalaboy-laboy ng 10 oras ng gabi. Alam niyo namang marami ang halimaw tuwing gabi, di ba? Baka maging biktima ka pa nila. Pabihira. Magugustuhan pa ba ng aswang ang isang tulad ko pinaglipasan na ng panahon? Kayo talaga mga bata kayo. At saka, sanay na akong maglakad-lakad sa gabi. At may panlaban din naman ako sa mga halimaw na yon. Ako pa ba? Eksperto rin akong pumatay ng kung sino mang nakakatakot na nilalang. Nasaan po ang bahay niyo, tatang? At ihatid na po namin kayo ni Kuya Jose. Baka kung ano mangyari sa inyo konsensya pa po namin. Oo nga po, ihatid na po namin kayo, lolo. O ka pala si Apong Crisostomo.
Yan ang tawag ng mga tao sa akin dito. At saka sa inyo naman, ibabalik ko katanungan nyo kanina. Gabi-gabi na, bakit nasa labas pa rin kayo hanggang ngayon? Eh sabi nyo nga, delikado sa gabi at maraming halimaw ang lumalabas. Magpapakilala po muna ako. Ako po si Jose. At ito naman po ang pinsang ko na si Buloy. Napakamot sa ulo si Buloy. Nagkatinginan sila ng pinsang si Jose bago bumaling kay Apong Crisostomo. Kasi po, Apong Crisostomo, dayo lang po kami rito. Nabalitaan po kasi naming maraming namamatay na taga-baryo dahil sa pag-atake po ng manananggal. Kaya nagpunta po kami rito para tugisin po ang mga halimaw na yon. Humirit din si Jose ng sagot pagkatapos ng nakababatang pinsan. Isa po kaming aswang hunters. Kaya lang pag-alagala po kami kasi wala kaming matutuluyan ngayong gabi. Sana man lang may kumupkup sa amin kahit isang araw lang para magpalakas at para na rin po matalo ang mga alagad ng dilim. Kung gano'n bukas ang bahay ko para sa inyo. Kung gusto nyo doon muna kayo tumira habang nandito kayo sa baryo na Lisay. Nagkatinginan ang magpinsan at binasa ang isa't isa. Sigurado po kayo, Apong Crisostomo? Oo naman, sigurado ako. Wala naman akong kasama sa bahay kaya pwede kayo doon mamalagi. Ibig ko pong sabihin sigurado ho ba kayo na hindi kayo aswang o manananggal? Direktang tanong ni Buloy sa matanda. Para namang nainsulto si Apong Crisostomo sa tuwid na tanong ng batang paslit. Abat, loko batang area. Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi ako aswang. Sa tanda ko ba namang ito Pero kung ayaw niyong tumira sa bahay ko wala namang problema. Bahala kayo sa buhay niyo. Kayo rin. Baka matalo kayo ng mga halimaw sa gabi. Akmang tatalikod na sana si Apong Crisostomo nang biglang hawakan ni Buloy ang kamay ng matanda. Mahina siyang tumawa dito. Tapos ay napasa po sa tiyan. Hindi niya na napigilan ang pagbibiro dito. Ikaw naman po, Apong Crisostomo, hindi ka na mabiro. Nasan ho yung papunta sa bahay nyo? Sasamahan na po namin kayo. Talaga Buloy di mo mapigilan yung bunganga mo. Pagpasensyaan niyo na po itong pinsang kong si Buloy. Talagang makulit po yan Saka mahilig po yan magbiro nang wala naman po sa hulog. Mukha kang makulit na batang ito. Pero hayaan mo na. Bata pa yan Ganyan talaga mga bata. Pagpapasensyahan na lamang. Napakamot na lamang tuloy si Buloy sa kanyang ulo. Sorry na po, Tatang. Hindi na mauulit. O sige tayo na. At malalim ng gabi. Sige Buloy, alalayan mo si Tatang. Masusunod po. Lo, sorry na po uli Tinanggap naman ni Apong Crisostomo ang dispensa ng batang aswang hunter. Nilakad nga nila ang papunta sa bahay ni na Apong Crisostomo. Ilang minuto ang nakalipas ay nakarating na nga sila sa bahay ng matanda. Pinapasok sila sa bahay nito na gawa sa kahoy at kawayan ang sahig at dingding. Habang ang bubong ng bahay naman ay gawa sa nipa. Malinis ang loob ng bahay ni Apong Crisostomo. May maliit itong altar at merong 2 silid. Ang kaliwang bahagi ang magiging silid yung 2. Teka, siya ka pala. Kumain na ba kayo 2? Paghahain ko kayo. Hindi pa nga po, Apong May pagkain na ho ba kayo dyan? Kumakalam na po ang tiyan ko. Gusto ko po fried chicken. Pati pulit yung baboy. Samahan nyo na rin po ng minudo. Agoy, ang sakit naman! Binatukan ni Jose ang makulit nitong pinsan. Ikaw talaga Buloy Hindi ka ba nabusog sa tinapay na kinain natin kanina? At talagang nagsuggest ka pa ng mga gusto mong pagkain Hindi ka na nahiya? Kuya naman, ang liit lang nun tsaka naghati pa tayong 2. O siya, sige na. Tama na yan. Huwag na kayo mag-away na 2. May pagkain pa naman na Korean at ulam. Pero hindi ako nakapagkatay ng baboy. Kaya wala tayong lechon Naku Apong,
Ayos lang po yun. Itong batang makulit lang naman na nagre-request eh. Kung gusto nyo, wag nyo po siyang pakainin eh. Magsasalita pa sana si Buloy, ngunit maagap na itinuptop ni Jose ang bibig nito. O sige na, pwede na kayo kumain. Teka lang, at ipaghahanda ko pala kayo. Ay nako, makakalimutin na talaga ako. Iba na talaga ang tumatanda. Salamat po talaga, Apong Crisostomo ha. Pinatuloy niyo po kami. May libreng pagkain pa. Sinaway kagad ni Jose si Buloy. Hoy Buloy, hindi tayo titira dito para magpalibre ah. Maghahanap tayo ng trabaho para matulungan natin si Apong Crisostomo. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa kanya. Kailangan natin magbanat ng buto para naman kahit papano, makatulong tayo kay Apong. Hindi yung pagpapasarap lang sa buhay ang aatupagin natin dito. Pangaral ni Jose sa kanyang nakababatang pinsan. Yun nga ang gusto kong sabihin, Kuya Jose. Naunahan mo lang ako eh. Nagkamot ulit ng ulo ang batang pasaway. Ay sus! Para-paraan ka rin no? Naghanda na nga ng pagkain si Apong Crisostomo. Simple lang naman ang inihanda nitong pagkain dahil hindi naman maalwan ang pamumuhay nito. Mais na kanin at tuyo ang pagkain na inihain nito. Hindi rin naman mapili sa pagkain sina Jose at Buloy. Malakas silang kumain. Halata sa kanila, nagutom talaga sila. Ilang sandali pa nga ay tapos na silang kumain. Busog na busog ang dalawa. Muli ay nagpasalamat sina Buloy at Jose kay Apong Crisostomo dahil sa pagkain at pagpapatira nito sa kanila. Kinabukasan ay maagang nagising sina Buloy at Jose. Nagpapainit ng tubig si Jose habang si Buloy naman ay nagwawalis sa labas. Nang maisalin na ni Jose sa telmos ang mainit na tubig, ay agad niyang tinawag ang pinsan para magkape. Gising na rin si Apong Crisostomo at kasalukuyang nagbabasa ng lumang dyaryo. Magandang umaga po sa inyo, Apong. Magkape na ho kayo. Nakapag-init na po ako ng tubig. Magandang umaga rin naman sa'yo, iho. Salamat at may gumagawa ng mga gawaing bahay. Paupo-upo na lang ako at pabasa-basa ng dyaryo. Aba, di ko na talaga alam ang gagawin ko dahil sa mahina na rin ang katawan ko. Dapat lang naman ho kaming tumulong sa inyo, Apong. Matanda na po kayo tapos nakikitira pa po kami sa inyo. Hayaan niyo pong tanawin po namin malaking utang na loob ang pagtulong niyo po sa amin. Nag-umpisang magkwento na rin noon ang matandang si Apong Crisostomo. Alam nyo, nang dumating kayo sa baryo namin, ay agad kong naramdaman ang presensya nyo. Hindi nyo na itatanong. Isa ko dating babaylan. Kaya lang pinalayas ako sa bayan namin nang malaman nilang isa akong lalaki. Parang may bara sa lalamunan na pansamantalang natigilan si Apong Crisostomo bago ituloy ang pagpapahayag. Hindi nila matanggap na isang lalaki ang babaylan. Kaya umalis ako at kung saan-saan ako napadpad. Nang tumanda ako, ay tumigil na ako sa paggagamot. Kaya napadpad ako dito sa baryo Dalisay. Isang gabi ay nanaginip ako. Makikilala ko ang mga aswang hunters. At sa panaginip ko, ay sila ang makakatalo sa mga aswang at manananggal na umaatake dito sa baryo namin. Kaya nang makita ko kayo, ay agad kong naramdaman na kayo nga ang hinihintay ko. Pero Apong, matanong lang po, hindi niyo po ba matalo ang mga halimaw? Isa po kayong babaylan ah. Oo nga po, Apong Crisostomo. Dapat po natalo niyo po sila. Alam naming malalakas sa mga babaylan. Saka, pwede ka rin po sumama sa amin para tugisin po mga aswang. Hinigit ng matanda ang hininga nito at ipinagpatuloy muli ang pagkikwento. Simula nang umalis ako sa bayan namin, ay nanghina ang kapangyarihan ko. At habang nanggagamot ako, ay unti-unti ring humihina ang lakas ko. Kaya ka imposible na matalo ko mga aswang at manananggal na umaatake dito sa baryo namin. Alam nyo na, dahil sa katandaan ko, wala na.
pinaglipasan na ako ng panahon. Medyo nalungkot ang matanda, pero ilang saglit pa, napaangat din ito ng ulo at humarap sa magpinsan. Apong, paano po namin matatalo ang mga aswang? O, ang ibig po namin sabihin yung paano po sila madaling matatalo? May kagamitan kami at marunong kaming manugis ng mga aswang. Pero may hihinang aswang lang po na papatay namin. Problemado si Buloy, maski ang nakatatanda nitong pinsan na si Jose. Huwag kayong mag-alala dahil tutulungan ko kayo kung anong diskarte para mapatay nyo ng madali ang mga alagad ng dilim. Alam kong may mga agimat kayong daladala at gagawin ko ang lahat para palakasin kayo. Palakasin ang mga proteksyon nyo. Dadaan kayo sa iba't ibang pagsubok. Ngunit, kakayanin nyo ba yon? Pursigidong sumang-ayon ang batang manunugis ng aswang. Kaya po namin yun, Apong. Kami pa ba? Buloy, palakasin mo ang mutyang hawak mo. Dahil ikaw lang ang makapapatay sa manananggal na umaatake rito sa bayan namin. Ang mutya po ng ipo-ipo? Malakas po pala yun? Pamana po yan sa amin ng aming lolo Tinanguan yun ni Apong Crisostomo. Oo, Buloy. Kaya kailangan mo dumaan sa isang pagsasanay at kailangan mong malagpasan ang mga lahat ng pagsubok para lumakas ang tangan mong mutya. Kayong dalawa ng kuya mong si Jose. May mutya rin pong ipinamala si lolo kay Kuya Jose. Apong Crisostomo. Ibig sabihin, sabay po kami magsasanay. Ayos! Buloy, ang mutya ng ipo-ipo ay isang makapangyarihang mutya. May kakayahan nitong kontrolin ang hangin at magdulot ng malakas na bagyo at wasakin ang anumang sagabal. Ngunit, hindi madaling hawakan ang ganitong kapangyarihan. Kailangan maging matatag ang iyong kalooban at buo ang iyong loob. Kaya kinakailangan mong sumailalim sa matinding pagsasanay. Hala, malakas pala talaga ang mutya ng ipo-ipo, Apong Crisostomo. Pero Apong, paano ko po magagamit ang kapangyarihan ito laban sa mga aswang at manananggal? Hindi ko po yata kaya. Hindi pa po kasi gumagana ito Kaya mo yan, Buloy. Naniniwala ko na kahit sa murang edad mo pa lamang, ay may taglay ka ng dugong mandirigma upang masugpo ang kasamaan. Mataman lang na nakikinig si Buloy kay Apong Crisostomo. Sinusuportahan naman ito ni Jose na may mutya din, kaya kailangan din itong makinig sa mga sinasabi ni Apong Crisostomo. Ang mutya ng ipo-ipo ay pinili ka. Ikaw lamang ang makakagamit nito. Ngunit hindi ka nag-iisa. Si Jose ay may hawak naman ng mutya ng saging. Magkaiba man ang kanilang kapangyarihan, magagamit nyo ito para maprotektahan ang baryo Dalisay. Mutya ng saging? Ano naman pong kakayahan nun? Nagtimpla muna ng kape ang binata. Pagkatapos magtimpla ng kape ni Jose, sumali na siya sa usapan at umupo kaharap ni Apong Crisostomo. Ang mutya ng saging ay nagbibigay sa akin ng liksi, lakas at kakayahang makabawi kagad sa pinsala. Kumbaga, parang kakampi ko ang kalikasan. Kasama ang mutya ko, kaya kong talunin ng kahit na pinakamalakas na nilalang ng dilim. Pero, kailangan ko ng pagsasanay para makontrol ang mga mutyang hawak natin. Tama si Jose. At kung magsasalib puwersa kayong dalawa, magiging napakalakas ninyo. Ang mutya ng ipo-ipo at ang mutya ng saging ay kapwa nagmula sa kalikasan at nagkakaisa para sa kabutihan. Subalit tandaan nyo, ang paggamit ng mga mutyang ito ay may kaakibat na responsibilidad. Huwag niyong hayaang kainin kayo ng kapangyarihan. Ilin na may halong paalala ni Apong Crisostomo sa magpinsan. Naiintindihan ko po, Apong. Gagawin ko po ang lahat para maging karapat-dapat sa mutya ng ipo-ipo. Ako rin po, Apong. Kung ito lang po ang paraan para mailigtas ang baryo,
Handa kami magtulungan ni Buloy at matuto sa inyong gabay. Apong, ikaw lang po ang aming inaasahan upang mailigtas ang Baryo Dalisay laban sa mga masasamang nilalang. Mabuti kung ganon. Ngunit hindi sapat ang lakas at kakayahan lamang. Kailangan matutunan nyo ang disiplina, pagkakaisa at tamang paggamit ng inyong mga kapangyarihan. Kaya simula ngayon, ako na ang magiging tagapagsanay nyo. Palagi ko kayong iensayuhin at magiging mahigpit ako para maging karapat-dapat kayo sa mga hawak niyong mutya. Wala pong problema, Apong Crisostomo. Opo, Apong. Gagawin po namin ang aming lahat na makakaya para maging karapat-dapat po kami maging estudyante nyo. Nang papadilim na, ay naisipan ni Jose at Buloy na mag-ensayo. Kaya naman, ay dinala agad sila ni Apong Crisostomo sa isang masukal na lugar, doon sa gubat. Sinimulan ni Apong Crisostomo ang pagsasanay kina Buloy at Jose. Ang unang ituturo ko sa inyo ay ang pagkontrol ng inyong mga kapangyarihan. Buloy, subukan mong tawagin ang hangin gamit ang mutya mo. Pero tandaan mo, huwag mong hayaang mawala sa balanse ang paligid. Huminga ng malalim si Buloy at itinaas ang mutya. Hangin, makinig ka sa akin. Sa simula, banayad na ihip ng hangin ang lumitaw. Ngunit kalaunan, nagkaroon ng malakas na ihip ng hangin na muntik nang sumira sa mga puno sa paligid. Tama na, Buloy! Tama na! Alalahanin mo, ang sobrang lakas ay hindi laging sagot. Dapat mong matutunang kontrolin ito. Paumanhin po, Apong. Hindi ko po napigilan. Kaya nga tayo nagsasanay. Ganyan din ang kalikasan. Malakas, ngunit dapat ay balanse. Ako naman po, Apong. Ano po ang kailangan kong gawin? Jose, ang mutya ng saging ay may kakayahang magpagaling at magbigay ng lakas. Subukan mong gamitin ito para muling patatagin ang isang punong ito na muntik nang masira. Itinapat ni Jose ang mutya sa puno at ipinikit ang mga mata. Kalikasan, tumugon ka sa aking hiling. Unti-unting bumalik ang lakas ng puno at naging mas matibay pa ito kaysa sa dati. Magaling, Jose. Ngunit tandaan mo rin, ang kapangyarihan mo ay hindi lamang para sa pagpapagaling. Magagamit mo rin ito para labanan ang mga kalaban. Sa gitna ng kanilang pagsasanay, biglang nagkaroon ng kakaibang ingay mula sa kaliwang bahagi ng gubat. Ano po yun? Parang may gumagalaw sa bandaron. Naging mapagmatsyag si Jose at Buloy. Maging si Apong Crisostomo ay pinakinggan ang paligid. Mga aswang at manananggal ang nasa paligid. Mukhang nalaman nila ang ginagawa natin. Buloy, Jose, maghanda kayo. Apong, kaya ba namin to? Wala nang oras para magtanong. Ito ang pagkakataon niyong ipakita ang natutunan niyo. Tandaan niyo ang mga itinuro ko. Sama-sama nating poprotektahan ng Baryo Dalisay. Nagulat si Buloy nang may sumugod sa kanyang likuran. Agad niyang ginamit ang lakas para ipagtanggol ang sarili. Ngunit mabilis ang manananggal at natamaan nito ang kanyang paa. Napaigik si Buloy. Agad niyang ginamit ang mutya ng ipo-ipo. Itinaas niya yun at tinawag ang hangin. Nagpakita ang ipo-ipo at tinangay noon ang manananggal. Samantalang nakikipaglaban din si Jose sa manananggal. Nasa likuran nito si Apong Crisostomo. 2 manananggal ang kalaban ni Jose. Dahil napuruhan si Buloy sa paa, kaya hindi siya makatayo na maayos para tulungan si Jose at Apong Crisostomo. Lumalayo si Jose habang iniiwasan ang mga atake ng manananggal. Nang makakita ng pagkakataon, ay agad na itinaas ni Jose ang mutya ng saging at humingi ng tulong sa kalikasan. Ilang sandali pa ay nagliwanag ang mutya at tumama ang liwanag na yon sa 2 manananggal. Ilang sandali pa ay nawala na ang mga halimaw sa dilim.
Pong, nagawa natin! Hindi pa tapos ang laban natin, Buloy. Pero binabati ko kayo. Alam nyo, marami pa tayong haharaping laban. Ngunit ngayong nakita ko na ang tapang nyo, naniniwala akong kaya nating protektahan ang Baryo Dalisay. Tama po, Apong. Magtutulungan po tayo. Hindi po namin kayo bibiguin. Mas pagbubutihin pa po namin. Iyan ang gusto kong marinig. Ang Baryo Dalisay ay magiging ligtas hanggat nagtutulungan tayo at ginagabayan ng kapangyarihan ng kalikasan. Ginamot muna ni Jose ang natamong sugat ng batang si Buloy. Nang gumaling yon, ay agad na silang umalis at umuwi na para makapagpahinga. Kinabukasan ay maaga pa ring nagising ang magpinsang Buloy at Jose. Mag-eehersisyo sila para lumakas ang kanilang resistensya. Sa paglabas nila ay nakita nila ang isang magandang dilag at isang binatilyo sa harap ng bahay ni Apong Crisostomo. Wow, kuya! Tignan mo! Ang ganda niya, hindi ba? Oo nga no. Ngayon ko lang sila nakita dito ah. Mga dayo rin ba sila katulad natin? Paano ko malalaman? Eh, hindi ko nga rin siya kilala eh. Halika, kausapin natin. Magpakilala tayo sa kanila. Ayoko, nahihiya ako eh. Tignan mo ang itsura ko. At saka, baka mamaya amoy araw at pawis ako eh. Nakakahiya naman. Kuya, hindi pa nga tayo nakakapag-umpisang mag-exercise eh. At saka, wala sa amoy ang pagkakagusto ng isang babae, kuya. Nasa itsura yan. Talaga lang ha? Sigurado ka na dyan? Baka mamaya, mapahiya tayo ha? Akong bahala sa'yo, kuya. Tutorpi-torpi ka pala eh. Naglakad na nga sina Buloy at Jose papunta sa dalagang kay Ganda at kasama nitong binatilyo na halatang kapatid nito dahil magkamuka ang dalawa. Hi, good morning. Ako nga pala si Buloy at bago lang kami dito. Diyan kami nakatira kay Apong Crisostomo. Ikinagagalak ko kayong makilala. Kuya, ikaw naman, magpakilala ka. Hi. Ako naman si Jose. Masaya akong makilala kayo. Nahihiyang inilihad ni Jose ang kamay niya sa magandang dalaga. Napapakamot din ito sa ulo. Habang pangiti-ngiti naman si Buloy. Nagkatinginan ang magkapatid. Unang nagsalita ang binatilyo. Ako nga pala si Mario. Masaya rin akong makilala kayo. At siya naman si... Kaya ko magpakilala, Kuya Mario. okay. Suplada. Matalim na tinignan ni Susana ang kanyang kapatid. Hindi na lang ito umimik pa. Inabot ni Susana ang kamay ni Jose. Napangiti naman ang binata dahil sa kilig. Ako si Susana. Masaya akong makilala kayo. Matagal na kaming naninirahan dito sa Baryo Dalisay. Ngayon lang ako nakakita ng kasing gwapo mo. Nahihiyang napakamot si Jose sa ulo nito. Tinignan niya sa mga mata si Susana at parang may kakaibang naramdaman ang puso nito. Para bang nang aakit ito at nahihipnotismo naman si Jose. Hoy! Hoy, Kuya Jose! Matutunaw si Ate Susana kakatitig mo eh. Kakainin mo ba siya ng buhay? Pambihira ka, oo. Matalim na tinignan ni Jose ang pinsang si Buloy. Natatawa na lang si Buloy habang nakatingin sa naiinis niyang pinsan. Manahimik ka nga dyan. Ang daldal mo talaga. Sige Susana. Mauna na kami ha. Kailangan pa kasi naming mag-ensayo eh. Ano? Mag-i-ensayo kayo? Kaya pala, ang ganda ng pangangatawan mo, Jose. Ganun ba? Hindi naman. Kailangan ko lang talaga mag-ensayo. Healthy living, ika nga. O siya, sige na. Mag-ensayo na muna kayo. At mainit na ang sikat ng araw. Susana, pwede ba akong bumisita sa inyo minsan? Hindi pwede. Pwede ka naman bumisita dito. Walang problema. Tumingin si Jose kay Mario. Nagtataka ito kung bakit hindi nito gustong pumunta si Jose sa bahay ng mga ito. Sigurado ka ba?
Mukhang ayaw ng kuya mo eh. Huwag mo siyang pansinin. Balik na lang kayo mamaya ha. Bye! Sige, paalam. Umalis na nga si Jose at Buloy at nagsimula ng mag-ehersisyo. Pagkatapos mag-jogging ay nangahoy ang magpinsan. Nang makabalik sila sa bahay ni Apong Crisostomo ay mabilis na naligo at nagbihis. Naganda sila ng pagkain at inihanda iyon. Tinawag nila si Apong Crisostomo nang maihanda na nila ang pagkain sa hapag. Apong Crisostomo, halina po kayo at kakain na po tayo. Ang babait nyo naman talaga. Wala na akong ginawa kundi umupo na lang sa tumba-tumba ko. Kuya Jose, mangaso tayo mamaya para may ulamin tayo. Ano? Sige, mamayang hapon ay pumunta tayo sa gubat at mangaso tayo. Masarap kumain ng karne. Tsaka kuya, bukas magtanim tayo ng mga gulay sa paligid. Ano sa tingin mo? Kailangan din natin mangahoy at ibenta yun sa bayan para magkaroon tayo ng pera at pambili ng bigas. Ano kuya, okay ba sa iyon? Ang galing ng naisip mo, Buloy. At isipin nyo na ang ginagawa nyo ay pagsubok sa inyo. Bawat galaw ng katawan at kabutihan ng puso ay nagpapalakas din ng mutya. Gusto ko yung ideya mo, Buloy. Sige, gawin natin yung bukas. Ayos! Tapos, bumili ka na rin ng bulaklak o kaya tsokolate para kay Ate Susana. Para mas magustuhan ka niya. O, di ba? Magtigil ka nga, Buloy. Malakas na tumawa si Buloy. Namumula naman ang mukha ni Jose nang dahil sa hiya. Aba, nanliligaw ka na ba sa dalagang nasa harapan ng bahay ko? Opo, Apong Crisostomo. May gusto po siya sa magandang dalaga na nasa harapan. Si Ate Susana po yun. Tumigil ka nga dyan, Buloy. Huwag mo nga akong inisin. Kukutongan talaga kita. Oo na. Hindi na kita iinisin kay Ate Susana. Iiling-iling na tinignan ni Jose si Buloy na may ngiti pa rin sa labi. Hinayaan niya na lamang ito. Ang magkapatid na nakatira dyan sa harapan ay wala na mga magulang. Namatay sila 5 taon nang nakakaraan. Bilib ako sa magkapatid na yan. Masisipag at mababait pa. Apong Crisostomo, pwede ko kayang ligawan si Susana? Abay, oo naman. Basta ba'y pagbutihin mo ang panliligaw. Binata ka naman ah. Ano kasi Apong, napakatorpe ng pinsan ko na yan. Ako, pag lumaki ako, hindi ako magpapakatorpe. Ligaw ka agad, kiss ka agad. Aray ko, ang sakit naman nun kuya. Inupakan siya ng pinsang si Jose kung ano-ano kasi ang mga sinasabi niya, pero mga biro lang naman niya yon sa pinsan. Kung ano-ano kasing lumalabas niya sa bibig mo napakadaldal mo. Ang mga babae ay dapat nire-respeto. Naiintindihan mo ba? Ikaw talaga Kuya Jose, ang seryoso mo sa buhay. Magkaroon ka naman ng joke side. Huwag kang mag-alala. Kapag nanligaw ka kay Ate Susana, tuturuan kita ng mga damoves na panggalawang gwapings. At saan mo naman natutunan yon, Aber? Ang bata-bata mo pa tapos ganyan na lumalabas sa bibig mo. Siyempre, sa mga romantic na mga pelikula. Ikaw talaga huli ka palagi sa balita. Daig pa kita kahit mas bata ako sa'yo. O siya, sige na. Tama na yan. Bilisan nyo ng kumain. Mga ngaso pa kayo, hindi ba? Hindi pinatatagal itong pag-iensayo natin. Sayang ang araw. Baka bigla na lang lumusob dito mga aswang. Kumain na nga sina Jose at Buloy. Kinahaponan ay nangaso na nga sina Buloy at Jose. Naka-jackpot ang dalawa dahil nakahuli sila ng usa at baboy ramo. Buhay pa ang mga hayop na ilang, kaya dinala kagad nila yon sa bahay ni Apong Crisostomo. Bukas pa nila iihawin ang mga yon. Itinali muna nila ang mga hayop sa malaking puno at ginawan ng maliit na kubo para hindi mabasa ng ulan kung sakali. Naramdaman ni Buloy na may nagmamasid sa kanya. Nang lumingon siya ay nakita niyang nakatitig si Mario sa mga hayop na nahuli nila. Igyan ko na lang sila nito bukas. Pumasok na si Buloy sa loob ng bahay ni Apong Crisostomo at naghanda na sa pagtulog. Mahimbing na ang tulog nilang lahat.
Ngunit nagising si Buloy nang makarinig ng kaluskos sa labas ng bahay ni Apong Crisostomo. Para bang may malaking ibon ang lumipad sa itaas ng kanilang bubong. Biglang bumangon si Buloy at balak na tignan ang labas ng bahay. Lang, ano kayang ingay yun? Dahan-dahang lumabas si Buloy sa bahay ni Apong Crisostomo habang hawak ang mutya ng ipo-ipo na ginawa niyang kwintas. Bawat hakbang niya, marahan upang hindi magising ang iba. Habang papalapit siya sa pintuan, naririnig niya ang malalim na paghinga ng mga kasama niya sa bahay. Nang buksan niya ang pintuan, malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Sa paglabas ni Buloy, narinig niya muli ang kakaibang tunog. Parang mahahabang pakpak na pumapagaspas sa hangin. May kasama rin itong mahina, ngunit nakakakilabot na ungol. Napakunot ng noo si Buloy at lalo siyang naging maingat. Bigla niyang naamoy ang masansang na amoy na parang nabubulok na laman. Napahawak siya ng mahigpit sa mutya ng ipo-ipo at dahan-dahang naglakad papunta sa likod ng bahay. Pagdating niya sa likuran, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang nakakatakot na nilalang. Ang nilalang ay may mahahabang pakpak at kalahati lamang ng katawan nito ang lumilipad. Nakita ni Buloy ang nilalang na kumakain ng baboy ramong nahuli nila kanina. Ang laman ng baboy ramo ay nagkalat sa lupa at may mga patak ng dugo sa damuhan. Anak ng manananggal! Kinilabutan si Buloy, ngunit pilit niyang pinalalakas ang kanyang loob. Alam niyang hindi siya dapat magpakita ng takot. Hinawakan niya ng maigpit ang mutya ng ipo-ipo at binigkas ang orasyon na itinuro sa kanya ni Apong Crisostomo. Sa ngalan ng hangin at ipo-ipo, gumawa ka ng hangin na makapagtataboy sa halimaw na yan. Ngayon din! Biglang huminto ang manananggal sa pagkain nito. Itinaas nito ang ulo at tinignan si Buloy ng diretso sa mga mata. Ang pulang-pula nitong mga mata ay parang nag-aapoy sa galit. Bumukas ang malaking bibig nito at naglabas ng nakakakilabot na tunog. Walang ano-ano'y, mabilis na lumipad ang manananggal papunta kay Buloy. Agad na kumilos si Buloy at itinapat ang mutya ng ipo-ipo sa halimaw. Binigkas niya muli ang orasyon at biglang bumugso ang malakas na hangin mula sa paligid. Hetong nararapat sa'yo! Ang hangin ay parang bagyo na nagdulot ng pag-alog ng mga sanga ng puno at pag-ikot ng mga tuyong dahon. Tinamaan ng hangin ang manananggal, dahilan upang maitulak ito palayo. Ano? Isa ka lang bahinang tao! Isa ka lang batang paslit! Kakainin kita ng buhay! Hindi naman nagpatinag ang batang may tangan ng mutya ng ipo-ipo. Saka sinagot ang manananggal. Yun ang akala mo! Humanda ka sa akin ngayon, aswang ka! Hindi umatras si Buloy. Alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi labanan ang halimaw na yon. Binugahan niya ulit ng ipo-ipo ang manananggal. Sumulpot ang isang buhawi na pataas ng pataas na nasa himpapawid. Sa lakas ng hangin, tumilapon ang manananggal at nagkanda-ikot ito sa ere. Sumigaw ito ng malakas na tila nasasaktan bago tuluyang nawala sa dilim ng kagubatan. Nakahinga ng maluwag si Buloy, ngunit napaupo siya sa lupa, dala ng pagod at kaba. Tinitigan niya ang kalat na iniwan ng manananggal, ang patay na katawan ng kawawang baboy ramo. Napabuntong hininga siya at tumayo. Pilit na pinapanatag ang sarili. Kailangan kong sabihin kay Apong Crisostomo ang lahat ng nangyari ngayong gabi. Mukhang nagsisimula na magasik ng lagim ang mga manananggal. Bumalik si Buloy sa loob ng bahay ni Apong Crisostomo. Dahan-dahan siyang pumasok upang hindi makagawa ng ingay. Pagkapasok niya, inihiga niya ang sarili sa banig at sinubukang kalmahin ang kanyang mabilis na tibok ng puso. Pilit niyang pinikit ang mga mata, ngunit ang imahe ng manananggal ay nananatili sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang nagbubukang liwayway,
Nagising si Apong Crisostomo. Napansin nito ang maputlang mukha ni Buloy at agad itong nagtanong. Buloy, ano ba nangyari sa'yo? Parang hindi ka nakatulog kagabi ah. Apong, may nakita po ako kagabi. Isang manananggal. Sinubukan po niyang umatake, pero nagamit ko po umutya ng ipo-ipo para itaboy siya. Natahimik bigla si Apong Crisostomo. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala, ngunit makikita rin ang pagmamalaki sa ginawa ni Buloy. Tumango siya at inakbayan si Buloy. Mahusay, Buloy. Mahusay. Hindi biro ang nilabanan mo kagabi. Ngunit kailangan pa nating mag-ingat. Hindi basta-basta umaalis ang mga nilalang na yan. Tama po kayo, Apong. Kailangan ho natin maganda. Handa na po kami sa susunod na pagsubok, Apong Crisostomo. O siya, sige. Mukhang handa na nga kayo mag-ensayo. Bukas na bukas ay ihahanda ko ang kagubatan para sa inyo. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Buloy ang bigat ng responsibilidad na nasa kanyang balikat. Ngunit sa kabila ng takot at pagod, alam niyang kaya niyang harapin ang anumang pagsubok basta't nasa kanya ang tapang at ang mutya ng ipo-ipo. Nang malaman ni Jose ang nangyari kagabi, ay agad nitong pinuntahan si Buloy at kinausap. Buloy, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba ng manananggal na yon? Hindi, kuya. Mabuti na nga lang at daladala ko umutya ng ipo-ipo. Mabuti naman kung ganun. Pero sa susunod na may mangyaring ganun, ay agad mo akong gisingin ha. Hindi pwedeng ikaw lang ang makipaglaban sa mga halimaw na yon. Naiintindihan mo ba ako? Oo, kuya. Pasensya na. At hindi ko naisip na gisingin ka pa. Biglaan na nangyari. Teka, kailangan kong puntahan sina Susana at Mario. Kailangan ko silang sabihan na mag-ingat. Baka umatake na naman ang halimaw at hindi nila maprotektahan ang kanilang mga sarili. Nag-aalala ako sa kanila. Sige na, kuya. Punta mo na si Susana. Liligpitin ko lang ang nagkalat na laman ng baboy ramo na kinain ng manananggal. Ganun ba? Tutulungan na kita. Samahan mo na lang ako mamaya sa bahay nila Susana. Nagtulungan sina Buloy at Jose sa pagligpit ng patay na katawan ng baboy ramo. Pagkatapos ligpitin, ay naligo sila at nagpunta na sa bahay nila Susana. Hi Susana, kumusta kayo? Ayos lang naman kami ng kapatid ko. Ngayon na lang kayo nakadalawa. Busy ba kayo? Oo eh. Siya nga pala. Gusto ko lang sabihin na huwag kayong lalabas tuwing gabi at delikado. May mga halimaw na nagpagala-gala sa gabi. Baka umatake yun. Mas mabuting nasa loob kayo ng bahay. Nagkatinginan sila Susana at Mario na para bang may sikreto ang mga ito. Ilang sandali pa ay nakangiting tinignan ni Susana si Jose. Huwag ka mag-alala, Jose. At hindi kami lumalabas ng bahay ni Mario. Kayo ang palaging mag-ingat. Di naman kung ganon. Nag-iingat naman kami palagi eh. Sige na, mauna na kami at may gagawin pa kami ni Buloy eh. Okay, sige. Ingat. Salamat sa pagdalaw nyo. Nakangiti si Jose habang kumakaway sa magkapatid. Pagdating nila sa bahay, ay pinaghanda na sila ni Apong Crisostomo ng mga dapat na dalhin. Pag natapos na nila ang lahat ng kanilang pagsasanay, ay susugod na sila sa kuta ng mga aswang upang masubukan nila ang kanilang kakayahan. Handa na ba kayo sa pagsasanay nyo? Hindi lang to basta pagsasanay ng inyong mga lakas. Kung hindi ay pakikipaglaban din sa mga halimaw sa dilim. Tatagan nyo ang puso nyo at palakasin ang inyong mga isipan. Maliwanag ba? Maliwanag po, Apong. Handang-handa na po ako, Apong. Kinabukasan nga ay nagsimula ng maglakbay sina Buloy at Jose kasama si Apong Crisostomo. Nagpunta ang mga ito sa isang masukal na kagubatan. Tsaka pala, Jose, sana ay maibalik mo sa dati sina Susana at Mario. Po? Ano pong ibig niyo sabihin, Apong? Naging biktima silang magkapatid ng sumpa ng mamatay ang mga magulang nila at ginawa silang mga manananggal. Ano? Sina Susana at Mario po? Mga manananggal? Tama ka.
Pero may pag-asa pa para makawala sila sa sumpa. Sa tulong ng mutya ng saging at puso ng bayawak ay maibabalik sila sa dati. Sandaling natahimik si Jose at tila ba nag-isip ng malalim. Ilang sandali pa ay determinado itong tumingin kay Apong Crisostomo. Salamat po sa pagsasabi sa akin ng tungkol sa kanila. Huwag ho kayo mag-alala at gagawin ko po ang lahat para maibalik po sila sa dati at maging normal na uli ang buhay nila. Tama ang desisyon mo na yan, Jose. Tayo na at naghihintay na sa inyo ang kagubatan para sa inyong pag-iensayo. Agad niyang nagsimula ang pagsasanay ni Buloy at Jose sa pamumuno ni Apong Crisostomo. Sa simula ay naging mahirap para sa kanila na kontrolin ang kapangyarihan na kanilang taglay. Sa masukal na gubat kung saan ang paligid ay puno ng matataas na puno, malamig na hangin at naririnig ang huni ng ibon. Nasa gitna ng isang malawak na bakanting lupa sina Jose at Buloy, habang nakatayo naman sa gitna nila si Apong Crisostomo na siyang nagsasanay sa dalawa. Buloy, ang kapangyarihan mo ay parang ipo-ipo. Malakas, walang direksyon. Kaya kailangan mo itong kontrolin. Tandaan mo, hindi lamang ang lakas ang kailangan mo, kundi ay tamang tiyempo at balanse ng iyong kapangyarihan. Sinubukan nga ni Buloy na kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Nakatingin siya kay Apong Crisostomo, pawisan at hinihingal pagkatapos gumawa ng ipo-ipo. Apong, parang ang hirap po. Kapag sinusubukan kong kontrolin, mas lalo itong lumalakas at nawawala sa direksyon. Ngumiti ng banayad si Apong Crisostomo at inilabas ang basto nito na may nakaukit na sinaunang simbolo. Dahan-dahanin mo, Buloy. Ang hangin ay hindi kaaway. Ito'y kaibigan na kailangan mong galangin. Subukan mong huminga na malalim at pakiramdaman mo ang kanyang galaw. Tumayo si Apong Crisostomo sa tabi ni Buloy at itinuro ang kanyang kamay patungo sa langit. Pumikit ka. Huwag mong isipin ang lakas ng ipo-ipo. Isipin mo kung paano ka magiging isa sa hangin. Magtiwala ka sa sarili mo. Susubukan ko po, Apong. Humikit si Buloy at sinubukang pakalmahin ang sarili. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinayaang dumaloy ang hangin sa kanyang palad. Unti-unting umikot ang hangin sa palad niya. Bumubuo ng maliit na ipo-ipo. Binuksan niya ang mga mata at namangha siya sa nakitang maliit na ipo-ipo na nasa kanyang mga palad. Apong, nagawa ko! Nagawa ko po! Tingnan nyo, kaya ko na po! Magaling, Buloy. Pero huwag kang maging kampante. Ang mas malakas na ipo-ipo ay mas mahirap kontrolin. Ipagpatuloy mo lang ang iyong pagsasanay. Samantalang sa ilalim naman ng puno ng saging ay si Jose nakaupo. Hawak niya ang isang piraso ng saging habang tinuturuan siya ni Apong Crisostomo kung paano gamitin ang kanyang mutya. Ikaw naman, Jose, ang mutya ng saging ay hindi lamang sa panggagamot. Isa itong sandata na kayang depensa ng sarili at ang iba pa, lalo na kung nasa labanan. Pero hindi ito basta-basta ginagamit. Dapat mong malaman ang tamang paraan ng paggamit nito. Tinignan ni Jose si Apong Crisostomo nang may pag-aalinlangan sa mga mata. Apong, paano magiging sandata ang mutya ng saging? Parang napaka-imposible naman po nun. Lahat ng bagay sa mundo ay may kapangyarihan. Ang puno ng saging, sa kanyang lambot at pagiging ordinaryo, ay may lihim na lakas. Subukan mong hawakan ito. Iparamdam mo ang iyong kagustuhan na maging isa itong sandata. Hinawakan ni Jose ang isang sanga ng saging. Biglang kumislap ang mutya na nakasabit sa kanyang leeg. Ang sanga ay naging matibay at matalim. Tila isa na tong espada at pwede nang gawing sandata. Nagulat naman si Jose
sa natuklasan tungkol sa kapangyarihan ng kanyang mutya. Apong, ang galing! Hindi ko akalain na kaya kong gawin to. Ang mutya ng saging ay para lamang sa may mabuting layunin. Tandaan mo, Jose, kapag ginamit mo ito sa masama, mawawala ang kapangyarihan nito. Naiintindihan ko po, Apong Crisostomo. Si Jose ay nagpatuloy sa pagsasanay. Sinubukang gawing iba't ibang anyo ng sandata ang mga sanga ng saging. Naging sibat, kalasag, at palaso ang mga ito na ikinatuwa niya. Matapos ang ilang araw ng pagsasanay, dinala ni Apong Crisostomo sina Buloy at Jose sa isang lihim na lugar upang subukan ang kanilang kakayahan. Nakatayo si Apong Crisostomo sa harapan ni Buloy at Jose, habang ang paligid ay puno ng malalaking bato at makakapal na halaman. Ito na ang inyong huling pagsubok. Kailangan ninyong gamitin ang inyong natutunan upang malampasan ang mga hadlang sa lugar na ito. Tandaan nyo, hindi lamang lakas at kapangyarihan ang susi sa tagumpay. Kailangan din ang talino at diskarte. Handa ka na ba, Kuya Jose? Handang-handa na ako, Buloy. Simulan na natin to. Sabay na pumasok sina Buloy at Jose sa lugar ng pagsubok. Una nilang hinarap ang isang malakas na agos ng tubig na bumabara sa kanilang daanan. Lumapit si Buloy sa gilid ng agos at itinaas ang kamay habang hawak ang mutya ng ipo-ipo. Ako na ang bahala dito! Huminga ng malalim si Buloy at itinutok sa hangin na umiikot sa paligid ang kanyang mutya at umusal ng dasal. Dahan-dahang umikot ang hangin. Bumuo ng ipo-ipo na nag-angat sa tubig at nagbigay daan sa kanila. Tumingin ng may paghanga si Jose sa pinsang si Buloy. Hanip! Ang galing mo, Buloy ah! Aba, syempre naman, Kuya. Nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa harapin nila ang isang malaking punong nabubuhay at sinusubukang pigilan sila sa pagdaan. Humawak si Jose sa saging na nasa kanyang bulsa. Bigla na lang itong nagbago at bigla na lang naging isang sibat. Okay, ako naman ang bahala rito, Buloy. Inihagis ni Jose ang sibat patungo sa puno. Nang tamaan ito, agad na huminto ang paggalaw ng puno. Nakangiting tinignan ni Buloy ang kanyang pinsan. Mukhang handa na talaga tayo, Kuya, sa laban natin sa mga aswang at sa iba pang halimaw ng dilim. Handang-handa na ako. At handa na rin akong palayain sina Susana at Mario sa sumpang meron sila. Pagkatapos ng matagumpay na pagsasanay, ay bumalik sila kay Apong Crisostomo upang maghanda sa kanilang misyon laban sa mga aswang. Tinignan ni Apong Crisostomo sina Buloy at Jose na may pagmamalaki sa mga mata nito. Hindi madali ang daan patungo sa tagumpay. Ngunit pinatunayan ninyong dalawa na kaya niyong labanan ang mga aswang. Ngayon, panahon na upang harapin ang mga aswang at iligtas ang Baryo Dalisay. Sabay na tumango sina Jose at Buloy na may tapang at determinasyon sa kanilang mga puso. Hinawakan ni Jose ang mutya ng saging at ganun din ang ginawa ni Buloy. Gagawin po namin ang lahat, Tapong, upang mapuksa ang kuta ng mga aswang. Opo, handa na po kami. Wala po makakapigil sa amin. Sasalakayin natin ang kuta ng mga aswang. Naglakad silang tatlo patungo sa kutang kinaroroonan ng mga aswang. Dala ang kani-kanilang lakas, tapang at tiwala sa isa't isa. Alam nilang magtatagumpay sila sa kanilang magiging laban. May kalayuan din ang nilakbay ni Jose at Buloy at Apong Crisostomo papunta sa kuta ng mga aswang. Hindi kagad sila sumugod. May 5 metro ang layo nila mula sa kuta ng mga aswang. Gumawa muna sila ng plano kung paano nila susugurin ang mga aswang at ang iba pang kauri ng mga ito. Hindi tayo dapat sumugod ng walang magandang plano. Kahit na may mga sandata tayo at kapangyarihan ng mutya, ay hindi tayo papakasiguro dahil may kapangyarihan din ang mga aswang. Apong,
Maitanong ko lang po, nandyan ho ba ang bayawak na sinasabi nyo? Tama ka, Jose. Nasa loob ng kuta ng mga aswang na yan ang bayawak. Kailangan mong matalo ang bayawak na yon para makuha mo ang puso niya. Huwag kang mag-alala at ako na ang bahala sa orasyon. Sige po, Apong Crisostomo. May tiwala naman po ako sa inyo. Anong gagawin muna natin, Apong? Gagawa tayo ng kampo malapit dito. Mga 10 metro ang layo. Kailangan masubaybayan natin ang kilos nila gabi-gabi. Ang mga aswang ay may iisang routine lamang na ginagawa. Kapag napag-aralan natin yung mabuti, ay mabilis natin silang mapupuksa. Matalino ho talaga kayong tunay, Apong. Pero may suggestion po ako. Pwede ho ba? Oo naman. Ano naman yon, Buloy? Bakit hindi tayo maglagay ng iba't ibang patibong sa paligid ng kuta ng mga aswang? Tuwing umaga ay hindi sila lumalabas. At nadiskubre ko rin po, Apong Crisostomo, na pwede ako maging invisible gamit ang mutya ng ipo-ipo. Hindi nila makikita kung maglalagay ako ng mga patibong. At siyempre, ang gagawa ng mga sandata ay si Kuya Jose. Ano po sa tingin nyo? Kay ganda ng plano mo, Buloy. Hindi ko kagad naisip yan. O siya, sige. Yan ang gawin natin. Maglagay tayo ng patibong sa paligid ng kuta ng mga aswang. Nang sa gayon, ay kapag sumugod tayo, ay may mga sandata na tayong nakatago at makakatulong sa pagsugpo sa kanila. Agad na isinakatuparan ni Jose, Buloy at Apong Crisostomo ang kanilang plano. Gumawa ng sandata si Jose gamit ang mutya ng saging, habang si Buloy naman ay naging invisible at inilagay sa paligid ng kuta ng mga aswang ang patibong na kanyang inihanda. May ilang metro ang layo ng mga ito sa kuta ng mga aswang. Hindi rin nila alam kung ilang aswang ang naroroon at kung ano-ano ang kakayahan ng mga ito. Kaya dapat silang mag-ingat at maging sigurado sa bawat takbang na gagawin nila. Makalipas ang 2 araw na kanilang pagmamanman, ay handa na nga si Jose, Buloy at Apong Crisostomo na sugurin ang mga aswang. Dala nila ang kanilang tapang at determinasyon na sugpuin ang mga nilalang na nagdudulot ng pagkatakot sa mga tao. Jose, Buloy, handa na ba kayo? Handa na po ako, Apong. Matagal na po akong handa, Apong. Pagsapit ng dapit hapon, ay sinugod na nga nila ang kuta ng mga aswang. Ginamit ni Buloy ang kanyang ipo-ipo para hindi makita ng aswang ang kanilang pagsugod. Mabilis namang gumawa ng mga sandata si Jose para panlaban sa mga aswang. Si Apong Crisostomo naman ay nasa labas ng kuta at ito ang magbabantay at lalaban sa mga aswang na nasa labas. Ito rin ang may kontrol sa mga patibong na ginawa nila. Buloy, gumawa ka pa ng malaking ipo-ipo para hindi sila makalapit sa atin. Ako na ang bahala sa kanilang umatake. Sige, Kuya. Hangin, dinggin mo ang aking panalangin. Gumawa ng ipo-ipo na kayang wasakin ang kuta na ito. Mabilis na nagpaikot-ikot ang ipo-ipo at winasak ang loob ng kuta ng mga aswang. Mabilis naman sumugod si Jose. Buloy, hanapin mo para sa akin ang bayawak na aswang. Kailangan kong patayin ng isang yon para makuha ang puso niya. Oo, Kuya. Sa ngayon, labanan na natin ang mga aswang. Mano-mano. Ihagis mo sa akin ang espada, Kuya. Heto na, Buloy. Mabilis na nasalo ni Buloy ang mahiwagang espada. Mabilis ang paggalaw ni Buloy. Direkta niyang natatamaan ng mga aswang sa puso ng mga ito. Nasusunog ang katawan ng mga ito at nagiging abo. Nang makapasok na sila sa loob ng kuta, ay nakaramdam ng kakaibang takot si Jose at Buloy. Kuya, mukhang mas makapangyarihan ang mga aswang na nandito sa loob. Oo nga, nakakatakot ang itsura ng mga to. Kakaiba ang itsura ng aswang na nakikita nila ngayon at alam nilang malakas ang mga aswang na nasa harapan nila. Baluktot na hubog ng katawan na may mahahabang bisig at binti na tila gawa sa anino o makintab na balat. May matatalim na ngipin, matitingkad na pulang mata at manipis na balat na halos nakakapit sa bungo. May pakpak na parang paniki
at itim na usok na pumapalibot sa katawan. Ramdam nila ang nakakakilabot na presensya ng mga ito. Kuya, kakayanin ba natin ang mga aswang na to? Dapat nating kayanin, Buloy. Tayo ang pag-asa para masugpo ang kanilang kasamaan. Tama ka, kuya. Kailangan natin silang talunin. Manalig tayo sa Diyos. Alam nating makakaya natin to. Bakit hindi natin pagsamahin ang ating mga mutya para matalo sila? Ayos! Maganda na isip mo, kuya. Habang inaatake sila ng mga aswang, gumawa sila ng paraan upang mapag-isa nila ang kanilang mga mutya. Kapag napagsama nila ang dalawang mutya, magagawa nilang lumikha ng isang kapangyarihang walang makakatalo. Ngunit sadyang malakas at tuso ang mga aswang. Nagawa ng mga itong paghiwalayin sina Buloy at Tuse gamit ang bilis at dami ng mga ito. Dahil dito, nahirapan ang dalawa na pagsamahin ang kanilang kapangyarihan. Sa kabila ng kanilang kakayahan, hindi nila inatrasan ang laban. Patuloy silang umiiwas sa mga atake ng mga aswang at ginagamit ang kanilang mga armas upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hinarap ni Buloy ang mga aswang gamit ang kanyang espada. Maliksi at mabilis siyang kumilos habang iniiwasan ang mga halimaw. Gumamit siya ng kanyang kapangyarihan upang lumikha ng isang maliit na ipo-ipo na kanyang itinapon sa muka ng mga ito. Ang lakas ng hangin ay nagpagulo sa mga aswang at sinamantala naman yun ni Buloy upang saksakin ang mga puso ng mga ito. Kahit napupuruhan niya ang mga ito, tila wala itong katapusan. Sa bawat aswang na nalalagas, mas marami pa ang dumarating. Ang kanilang mga pangil at kuko ay tila mga armas na palaging nakahanda sa susunod na pag-atake. Samantalang si Jose naman ay wala ring tigil sa pakikipaglaban gamit ang kanyang sibat. Sa bawat hampas at turok, sinisiguro niyang tatama ito sa puso ng mga aswang. Minsan ay sinusubukan niyang gumawa ng espasyo upang makapagpahinga, ngunit parang nagkukumpulan ng mga aswang sa kanya. Ang bawat patak ng pawis ay sumasalamin sa kanyang pagod, ngunit hindi siya sumusuko. Hindi niya hahayaang si Buloy lang ang makipaglaban, lalo na't alam niyang mas malaki ang tsansa nilang manalo kung pagsasamahin nila ang kanilang mga mutya. Habang patuloy nilang nilalabanan ang mga aswang, nakaramdam na ng matinding pagod si Jose at Buloy. Ang bigat ng kanilang mga galaw ay unti-unting lumilitaw, pero sa kabila ng lahat, hindi nila magawang umatras. Ang ideya na pagsamahin ang kanilang mga mutya ay nananatili sa kanilang isipan. Alam nilang ito ang kanilang tanging pag-asa. Kuya Jose, hindi natin kaya to kung mag-iiwalay tayo. Kailangan nating magkasama. Alam ko, Buloy, pero ang dami nila. Hindi ko alam kung paano tayo makakalapit sa isa't isa. Para bang alam nilang hindi tayo dapat magsama. Anong gagawin natin, kuya? Gumawa ka ng ipo-ipo para mawala sa atin ang atensyon nila. Saka tayo maglapit. Gumawa nga ng maraming ipo-ipo si Buloy at ikinalat niya yon sa buong lugar. Dahil sa ginawa niya, ay nagkaroon ng pansamantalang pagkalito sa mga aswang. Nagkagulo ang mga ito. Sinamantala ni Buloy at Tuse ang pagkakataon na yon at nagmadali silang lumapit sa isa't isa. Hawakan mo ang mutya mo, Kuya Jose. Sabay nating gamitin to. Sige, ito na ang pagkakataon natin. Pinagsama nila ang kanilang mga mutya, ang mutya ng ipo-ipo at ang mutya ng saging. Sa sandaling yun, nagkaroon ng kakaibang liwanag sa kanilang mga kamay. Ang liwanag ay sobrang lakas, tila araw na sumisikat sa gitna ng kadiliman. Ang enerhiya mula sa kanilang mga mutya ay nagdulot ng isang mahiwagang transformation. Ang espada ni Buloy ay unti-unting nabalot ng isang ipo-ipo na umiikot ng napakabilis. Ang bawat galaw ng espada ay may kasamang malalakas na hangin na tila kayang sumira ng kahit na anong bagay. Sinubukan ng mga aswang na sumugod sa kanila, ngunit ang unang grupo na tinamaan ng espada ay agad na nasunog. Ang kanilang mga katawan ay naging abo at nilipad ng hangin. Ang mga sumunod na grupo ng aswang ay tila natakot, ngunit hindi nagawang umatras na mga aswang. Kaya naman,
Sila'y umatake. Ngunit sa bawat hampas ng espada sa mga ito, ay agad silang nauupos at nawawala. Wow! Grabe! Ang lakas nito, Buloy! Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari kapag pinagsama natin ang ating mga mutya! Oo nga, Kuya Jose. Ang galing nito. Ito na ang sagot sa laban natin. Hindi na nila tayo matatalo. Sa bawat hampas ng espada, tila lumalakas pa ang kapangyarihan nito. Ang ipo-ipo na bumabalot dito ay hindi lamang nakakapinsala sa mga aswang, kundi nagbibigay din ng lakas kina Buloy at Jose. Sa wakas, unti-unting nauubos ang mga halimaw. Ang lupa na puno ng dugo kanina ay napalitan ng abo na nilipad ng hangin. Nang akala nila ay tapos na ang laban, biglang lumabas mula sa madilim na bahagi ng gubat ang isang dambuhalang bayawak. Ang balat nito ay kasing tigas ng bakal at ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit. Ito ang pinuno ng mga aswang, ang pinakamatibay at pinakamalakas sa lahat. Pumosisyon na sina Buloy at Jose para makipaglaban sa halimaw na bayawak. Buloy, ito na siguro ang huling kalaban natin. Kailangan nating ibigay ang lahat ng lakas at kapangyarihan natin sa kanya. Tama ka, Kuya Jose. Ito na ang katapusan ng lahat ng ito. Hindi na tayo pwedeng umatras. Hindi talaga ako aatras at kailangan pa nating talunin yan para makuha natin ang puso ng bayawak at para bumalik na sina Susana at Mario sa pagiging tao. Alright! Simulan na natin ang laban, Kuya! Sinugod ni Buloy at Jose ang dambuhalang bayawak ng sabay. Kahit napakalakas nito, hindi natakot sina Buloy at Jose. Gamit ang espada ng ipo-ipo, sinubukan nilang tamaan ang mga mahihinang bahagi ng katawan ng bayawak. Ngunit sa bawat hampas nila, mabilis itong nakakaiwas. Ang pakiramdam nila ay parang bumalik sila sa simula ng laban kanina. Mahirap, nakakapagod, at nanganganib na ang kanilang buhay. Sa isang matinding sagupaan, nagawa ng bayawak na patamaan si Jose gamit ang buntot nito. Tumilapon si Jose sa isang puno at nawalan ng malay. Si Buloy na lamang ang natitirang nakikipaglaban. Hindi mo kami matatalo. Hanggang sa uling hininga ko, ipagtatanggol ko ang mga tao at ang mga mahal ko sa buhay. Sa kabila ng matinding pagsubok, hindi nawalan ng pag-asa si Buloy. Bagamat pagod na at tila walang epekto ang kanyang espada sa malaking bayawak, nagpatuloy siya sa pakikipaglaban sa halimaw na yon. Ang bawat galaw ng halimaw ay parang lindol na yumayanig sa buong paligid. Sa kabila nito, hindi naman nagpatinag si Buloy. Mas lalo pa siyang naging matapang na matatalo niya ang halimaw. Ipinikit ni Buloy ang mga mata at buong pusong nanalangin. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Ibigay niyo po ang ganap na kapangyarihan ng hawak kong mutya upang matalo po ang halimaw na ito. Hindi ko kayang hayaan ang halimaw na to na magwagi at puksain ang lahat ng mahalaga sa akin at ang Baryo Dalisay. Sa kanyang puso, naramdaman ni Buloy ang isang kakaibang init. Parang sinasabi ng mga mutya na ang kapangyarihan niya ay sapat upang talunin ang halimaw. Hawak ang mutya ng ipo-ipo sa kanang kamay at ang mutya ng saging sa kaliwa. Ay pinag-isa niya itong muli at sinimulan niyang magdasal. Sa ngalan ng hangin at kalikasan, dinggin niyo ang aking panawagan. Bigyan niyo ako ng sandatang kayang lampasan ang lakas ng halimaw na aking kalaban. Biglang kumulog at kumidlak ang kalangitan. Umihip ang napakalakas na hangin na tila nagbabadya ng isang unos. Sa paligid ni Buloy, nagsimulang umikot ang ipo-ipo. Unti-unting lumalakas habang ang mga dahon, bato at sanga ng puno ay sumasama rito. Subalit hindi yun karaniwang ipo-ipo. Kasama sa pag-ikot nito ang mga sandatang mistulang gawa sa liwanag. Isang daang espada na bumabalot sa paligid ni Buloy. Sumigaw si Buloy habang hawak ang espada. Ito na ang katapusan mo! Halimaw! Agad niyang itinuro ang ipo-ipo sa halimaw na bayawak. Sa isang iglap, tumama ang ipo-ipo sa halimaw at napalibutan ito ng mga espada.
Nagawa nitong putulin ang makakapal na kaliskis ng halimaw na dati tila hindi mawasak ng kahit na anong sandata. Nagmistula itong umuungol ng dahil sa sakit, ngunit hindi pa tapos si Buloy. Sumigaw sa sakit ang halimaw na bayawak. Ang sabi nito ay hindi ito matatalo ng isang mortal na kagaya niya. Ngunit doon siya nagkamali. Hindi pinakinggan ni Buloy ang halimaw. Itinodo niya ang kanyang kapangyarihan at sa huling sigaw, ang ipo-ipo ay sumabog sa mismong kalagitnaan ng halimaw. Isang napakalakas na liwanag ang lumitaw at nang humupa ito, natunaw ang katawan ng halimaw. Naiwan sa lupa ang puso nitong kumikinang. Mabilis na nilapitan ni Buloy ang puso ng bayawak. Kailangan yon ng kanyang Kuya Jose para matulungan at maibalik sa dati sina Susana at Mario. Ang puso ng halimaw. Ito ang susi upang maibalik sa pagiging normal na tao sina Ate Susana at Kuya Mario. Kinuha ni Buloy ang puso ng halimaw na bayawak at agad itong ibinalot upang hindi mawala. Hinanap ng mga mata niya si Jose. Kailangan niyang tulungan ang pinsan at kailangan na nilang makabalik kay Apong Crisostomo upang malaman ang susunod na hakbang. Nang makita si Jose, ay agad niya tong nilapitan at ginising. Kuya Jose! Kuya Jose, gumising ka na! Hindi kita kayang buhatin papalabas ng kuta ng mga aswang. Masyado ka mabigat! Kuya Jose! Kinuha ni Buloy ang mutya ng saging at isinuot niya yon sa leeg ni Jose. Biglang kuminang ang mutya ng saging. Kasunod nun ay nagising na si Jose. Kuya Jose! Mabuti na lang at nagising ka na! Buloy, tapos na ba ang laban? Oo, kuya. Tapos na ang lahat. At saka, nakuha ko na rin ang puso ng halimaw na bayawak. Ganun? Salamat, Buloy. Ilang sandali pa ay narinig ni Buloy ang mga yabag mula sa labas ng kuta ng mga aswang. Pumasok mula rito si Apong Crisostomo. Puno ng pag-aalala ang muka ng matanda. Buloy, ano nangyari? Nasaan ang halimaw? Natalo ko na po ang halimaw, Apong. Narito po ang puso niya. Jose, ayos ka lang ba? Ayos na po ako, Apong. Pinagaling po ako ng mutya ng saging. Kahit na sinabi ni Jose na maayos na siya, ay sinuri pa rin siya ni Apong Crisostomo. Nang masigurong ayos na si Jose, ay saka pa lang ito nakahinga ng maluwag. Ipinagbabalaki ko kayo. Nagawa niyong talunin ang mga aswang, maging ang pinakamalakas sa kanila na higanting bayawak. Dahil po yun sa pagtutulungan natin, Apong. Tama, Apong. Ang pagtutulungan ay siyang nagiging lakas ng bawat isa. Sa gitna ng kanilang tagumpay, nanatili ang babala ng hinaharap. Alam nilang mas marami pang pagsubok ang darating sa kanila. Ngunit sa pagkakataong yun, napatunayan nilang hindi sila basta-bastang susuko. Ang mahalaga ay magkakasama tayo. Ipagdiwang natin ang tagumpay na ito. Ngunit huwag tayo maging kampante. Marami pang panganib ang naghihintay sa atin. Ang laban ay natapos, ngunit ang kanilang samahan ay naging mas matibay pa. Sila ang naging tagapagtanggol ng kanilang baryo. Masayang umuwi sina Jose, Buloy at Apong Crisostomo sa kanilang bayan. Ang hindi nila alam ay may pagsubok pa silang kakaharapin. Pagdating ni Jose at Buloy kasama si Apong Crisostomo sa bahay nila, ay nagulat ang tatlo nang biglang lumitaw sa kanilang harapan ang dalawang manananggal. Buloy, huwag mo silang sasaktan, ha? Sina Susana at Mario ang mga yan. Sigurado ko. Apong Crisostomo, isagawa niyo na po ang ritual para maibalik na po sa normal na tao sina Ate Susana at Kuya Mario. Kawawa naman po sila. Nakuha na natin ang puso ng halimaw na bayawak at nasa kamay naman ni Kuya Jose ang mutya ng saging. Hindi madali ang gagawin kong ritual. Kailangan niyo munang labanan ng mga manananggal. Hindi nila kayo kilala. Nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng halimaw. Kaya mag-iingat kayo. Kuya Jose, Apong Crisostomo, ako na ang bahalang makipaglaban sa kanila. Pangako, hindi ko sila sasaktan hanggat kaya ko. Simulan niyo na po ang ritual. Teka, sigurado ka bang kaya mo sila?
Ako nang bahala. Sige na, bilisan nyo na habang may oras pa. Mabilis ngang kumilos si Jose at Apong Crisostomo. Pumasok sila sa bahay para simulan na ang ritual, habang si Buloy naman ay nakipagtitigan sa mga manananggal. Ano? Ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin ang laban. Mabilis na umatake sa kanya ang mga manananggal. Bawat atake ng mga ito ay agad na naiiwasan ni Buloy. Kailangan niya lang bigyan ng oras si Jose at Apong Crisostomo para maisagawa ng maayos ang ritual. Ate Susana, isa kang tao. Isang mabuting tao. Huwag mong hayaan na kainin ka ng halimaw dyan sa loob mo. Magpakatatag ka. Labanan mo ang halimaw sa loob ng katawan mo. Ate Susana, alam kong kaya mo yan. Mabilis siyang inatake ni Susana. Lumilipad ang kalahati ng katawan nito. Kailangan niyang makita kung nasaan ang kalahati ng katawan ng mga ito para mapigilan niya ang mga itong umatake sa kanya. Kuya Mario, isa ka namang mabuting tao, hindi ba? Labanan mo ang sarili mo. Huwag ka magpapatalo sa halimaw na nasa loob mo. Ngunit kahit na anong sabihin ni Buloy, ay hindi pa rin tumitigil sa pag-atake ang magkapatid na naging manananggal. Kaya naman, gumawa siya ng maliit na ipo-ipo para panangga sa mga atake ng magkapatid. Habang nagtatangka pa rin sina Susana at Mario na salakayin si Buloy, pinilit naman ni Buloy na wag saktan ng mga ito. Pilit niyang iniiwasan ang mga matatalas na kuko at matutulis na pangil ng dalawa. Sa kabila ng mga atake, nanatili ang hangarin ni Buloy na mailigtas ang magkapatid mula sa sumpa na bumalot sa kanila. Pinigilan pa rin ni Buloy ang pag-atake ng dalawang magkapatid na manananggal hanggang sa makita niya ang kalahati ng mga katawan ng mga ito. Mabilis ang naging reaksyon ni Buloy. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang ikulong ang mga kalahating katawan ng magkapatid sa loob ng isang ipo-ipo para kontrolin ang mga ito. Ginamit niya yung proteksyon para hindi siya atakihin ng mga ito. Hindi nga umatake ang dalawa sa kanya. Sa pagkapigil ng magkapatid, biglang nagkaroon ng katahimikan sa paligid. Alam ni Buloy na ito na ang tamang oras upang ipagpatuloy ang plano. Dumating na rin sina Apong Crisostomo at Jose. Dala-dala ang mutya ng saging na siyang susi sa pagtatanggal ng sumpa sa magkapatid na manananggal. Habang nagsisimula si Apong Crisostomo sa ritual, sumigaw ang magkapatid. Halos mapatid ang kanilang lalamunan sa lakas ng kanilang sigaw. Nagngalit ang kanilang mga bagang. Gayunpaman, hindi na ng mga ito magawang makalapit dahil sa proteksyong inilagay ni Buloy. Huwag kayo mag-alala. Susana, Mario, matatapos din ang lahat ng ito. Kayanin nyo yan at babalik na kayo sa dati nyong anyo. Habang binibigkas ni Apong Crisostomo ang mga sinaunang dasal, napansin ni Buloy ang pagbabago sa paligid. Ang mga puno ay tila humihinga ng sama-samang lakas at ang kalangitan ay nagsimulang magliwanag kahit hindi pa sumisikat ang araw. Ang mutya ng saging ay nagliliwanag ng ubod ng tindi. Hawak-hawak ito ni Jose at inilapit sa mga kalahating katawan ng magkapatid. Nagsimulang kumilos ang mga ito, tila tinatawag ng kapangyarihan ng mutya. Dahan-dahang nagdikit ang mga katawan ni Susana at Mario. Sa bawat pagdikit ng laman, tila may mga munting liwanag na lumalabas na animoy sinasabi na magkakaroon muli ng pag-asa ang kanilang pagkatao. Nang sumapit ang unang sinag ng araw, unti-unting bumalik sa kanilang normal na anyo sina Susana at Mario. Ang kanilang mga pakpak, matutulis na pangil at pulang mga mata ay nawala na. Kasabay nito, nawala rin ang lahat ng masasamang alaala ng pagiging manananggal ng mga ito. Habang unti-unting bumubukas ang mga mata ng magkapatid, ang una nilang nakita ay ang mga nakangiting muka ni Buloy, Jose at Apong Crisostomo. May luha ng tuwa ang kanilang mga mata. Anong nangyari? Bakit parang ang gaan ng pakiramdam ko? Tama. Parang may malaking alon na humaplos sa akin
Tinanggal ang bigat na nararamdaman ko. Wala nang sumpa sa inyo. Salamat sa mutya ng saging at kay Apong Crisostomo na gumawa ng ritual para mawala na ang sumpa sa inyo. At salamat din sa puso ng halimaw na bayawak. Salamat. At ikaw ang nakatalo sa halimaw na bayawak. Ngayon ay malaya na sina Susana at Mario na mamuhay ng normal. Dinala ni Buloy at Jose ang magkapatid sa bahay ni Apong Crisostomo upang magpahinga at kumain. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nanatili ang kanilang malasakit sa magkapatid. Naging maaliwalas sa pakiramdam ang buong bahay na tila isang bagong simula para sa lahat. Habang nag-aalmusal, humarap si Susana kay Buloy. Hinawakan nito ang kamay niya bilang tanda ng pasasalamat. Buloy, hindi namin alam kung paano kami makapagpapasalamat ng sapat kung wala ka. Baka hindi namin alam kung paano namin makakabit ang kalayaan. Tama. Salamat din sa iyo, Jose, at kay Apong Crisostomo. Binigyan niyo kami ng pangalawang pagkakataon na mamuhay ng normal. Hindi lang ito tungkol sa amin. Ang mahalaga, natuto kayo mula sa karanasan. Ang sumpa ay bunga ng kasakiman. Ngunit ang pag-ibig at malasakit ay mas makapangyarihan. Ngayon, tuloy na ang panliligaw mo kay Ate Susana, Kuya Jose. Buloy, ano ka ba? Tigilan mo nga ako. Nakakahiya ka eh. Uy, si Kuya Jose, nahihiya pa. Jose, ayos lang naman sa aking ligawan mo ko. Lalo na ngayon at bumalik na kami sa normal ng kapatid ko. Nanlaki ang mga mata ni Jose dahil sa sinabi ni Susana, habang sina Buloy, Mario at Apong Crisostomo ay nakangiting nakatingin sa dalawa. Halata naman kasi ang pagmamahalan sa mga mata ng mga ito. Jose, kitang-kita ko ang pagmamahal mo sa amin ng kapatid ko. Salamat sa lahat. At saka, alam mo, matagal na rin naman kitang gusto eh. Ano? Ibig bang sabihin ay sinasagot mo na ako, Susana? Aba, hindi ah. Ligawan mo pa rin ako, no? Ano ka? Siniswerte? Nagtawa na naman ang lahat dahil sa sinabi ni Susana, habang si Jose naman ay pakamot-kamot na lang sa kanyang ulo. Sa gabing yun, nagtipon-tipon silang lahat upang magdiwang. Ang kanilang simpleng salo-salo ay naging isang simbolo ng pagkakaisa at tagumpay laban sa puwersa ng kadiliman. Nang magpaalam ang kapatid, sinabi nila na gagawin nila ang lahat para magsimula ng bagong buhay. Ngunit hindi nila kailanman malilimutan ang mga taong tumulong sa kanila. Mula noon, naging tahimik ang buhay ni Susana at Mario. Hindi na sila muling ginambala ng anumang sumpa. Samantalang sina Buloy, Jose at Apong Crisostomo ay patuloy na tumulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga biktima ng masasamang kapangyarihan. Nagpatuloy din naman sa panliligaw si Jose kay Susana. Dahil sa pagiging pursigido ni Jose sa panliligaw kay Susana, ay hindi nagtagal, ay sinagot na rin siya ng dalaga. Naging masaya ang naging relasyon nilang dalawa. Makalipas lamang ang 2 taon, ay nagpakasal na nga sina Jose at Susana. Naging saksi sa pag-iisang dibdib nila, sina Buloy, Mario at Apong Crisostomo. Totoo nga ang kasabihan na mas mananaig ang pagmamahal kontra sa anumang sumpa at kasamaan. Ang kwentong ito ay isang paalaala sa lahat na sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok na pinagdadaanan, ay laging mananaig ang liwanag laban sa kadiliman.